Alam nyo, isa sa mga dahilan kung bakit madalas o may mga pagkakataon na iniisip natin sa buhay natin na ang boring, wala tayong productivity o kaya naman sabihin nating hindi natin gusto yung nangyayari sa atin sa buhay o wala tayong masyadong satisfaction. Siguro maganda rin na paminsan-minsan at manahimik tayo sandali at pag-isipan natin bakit kaya ganon ang nangyayari sa buhay natin. O baka naman masyado tayong maraming hinahanap. Masyado tayong maraming hinahangad na kung tutuusin, ah, hindi natin napapansin, ito ay masyadong lampas sa ating kakayahan o masyadong lampas sa kung ano man meron tayo. Ano yung itinuturo sa atin nung ganitong sitwasyon sa buhay? Alam niyo mga kaibigan, maganda siguro yung matuto tayo na papaglaguin, papagyabungin, kung ano yung meron tayo. Siguro sa simula, maging masaya kahit papano, no? Dun sa kung ano man yung binibigay ng Diyos na meron tayo. Siyempre, kailangan ng bunga ng pagsisikap, bunga ng pagtsatsaga. Kung ano yung meron tayo, doon muna tayo ah, mag-settle. Huwag tayo masyadong lagi naghahanap ng sobra-sobra na alam naman natin hindi kaya o hindi naman natin basta-basta makukuha lamang. Kasi minsan doon tayo nagkakaproblema sa buhay eh. Yung bang gusto natin, kung ano yung merong iba na ginagawa, dapat ginagawa rin natin. Kung ano yung meron sila, dapat meron din tayo. Eh, magkakaiba tayo ng kakayahan eh. Magkakaiba tayo ng mga tinatawag na pagpupursige at pagsusumikap. Baka yung pagsisikap at pagpupursige mo ay hindi katulad nung nakikitaan mo ng meron. So, siguro subukan natin na unti-unti natin pakilusin yung ating isipan, yung ating kakayahan. Basta saan ba mararating din natin yung ating pinapangarap. Huwag lang tayo masyadong nagmamadali. Kasi minsan sa sobrang pagmamadali natin, nakakalimutan natin yung iba. Yung mga bagay-bagay na dapat natin isaalang-alang. Eh siguro mag-iisip ka, meron nga akong kilala eh, hindi naman sila graduate, wala naman silang tinapos, pero ganito yung kanilang nararanasan, mayaman na sila, ganito yung pagpapala na meron sila. So, kasi pagdating sa ganun, sinasabi natin na yung pagpapala na meron sila, pinagdududahan, pinagdududahan na rin natin kasi yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin eh. Para bang mas binibiyayaan sila ng Panginoon kaysa sa atin. Hindi ganon, kaibigan. Mas maganda siguro kung lagi nating titignan sa araw-araw, ano ba yung mga pagkukulang? Ano ba yung mga dapat natin pagtuunan ng pansin para marating natin yung gusto natin marating? Kasi, kaibigan, pag lagi natin hinahanap yung gusto natin sa iba, at pag lagi natin kinukumpara yung kung ano man meron tayo kumpara sa iba, hindi tayo magkakaroon ng kasiyahan. Hindi tayo magiging masaya dahil kasi landon tayo lagi sa tinatawag na sila meron, ako wala, sila umaangat, ako bakit ganito. Pagka ganun ang lagi nating konsepto sa ating isipan, yung mindset natin, mahihirapan tayong lumago. Bakit hindi natin tignan at maging masaya unti-unti kung ano man meron tayo? Doon natin simulan, doon tayo magpalago, doon natin pag-igihan. Pasasaan ba't pag nakikita ng Diyos at nakikita ng tao, lalong-lalo na yung nakakaintindi sa atin, na meron tayong pagtsatsaga at pagsisikap. Darating at darating, yung panahon mo ay magbubukas din ang tinatawag na mga opportunity. Dadating din yung mga panahon na magbubukas din yung kapayapaan sa kalooban mo na matagal mo nang hinahangad, matagal mo nang hinahanap, hindi mo natatanggap, hindi mo nararanasan. Kasi ang focus ng mind mo ay kung ano yung mga nakikita mo at ano yung mga sinasabi sa iba. Una sa lahat, kaibigan, pagtiwalaan mo ang sarili mo kung anong meron ka, kung anong kakayahan meron ka. Matuto kang magintay, matuto kang magtiyaga,
Matuto kang magdasal o manalangin sa Panginoon. Matuto kang humingi ng gabay dun sa taas. Huwag kang maiinip. Darating at ibibigay sa iyo ng Diyos kung ano yung para sa iyo. Kaya lang, ang hinihingi ng ating Panginoon ay yung ating pagiging tapat, yung ating pagsusumikap na maiangat ang ating sarili sa gawang mabuti at sa gawang makagaganda, ika nga, at kasiyasiya sa paningin ng Diyos. Huwag natin pong kalimutan yon mga kaibigan. Huwag lagi natin titignan yung iba at ikukumpara natin yung sarili natin sa iba. Hindi tayo makakausad pagka ganun. Dahil yung mentalidad natin, lagi natin hinahanap yung gusto natin sa iba. Iba sila, iba tayo. Pare-pareho tayo ng biyaya, pare-pareho tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya lang ito ay dumidepende kung paano natin isinasa buhay, paano tayo nagpupursige, at paano natin pinangangalagaan at pinagyayaman ang biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Kaya ngayon mga kaibigan, simulan mo na. Wag mamaya, wag bukas, wag sa susunod na araw o susunod na linggo. Ngayon din kung may pagkakataon ka, pag-isipan mong mabuti. Pag nilayan mo, malay mo sa oras na ito, yung inihintay mo ay dumadating lang sa pagkakataon na dapat mong simulan upang matanggap mo ang mahaba at matagal mo ng pinapangarap. Pagpalain ka, kaibigan.